Hey, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala ang inyong Kuya Carl. Ang date ngayon po is right now, ang date is December 8, 2024. So ang gagawin po natin ngayon is I will do a quick update sa aking portfolio. Tapos i-discuss natin yung ating topic ngayon na kung ano ba ang passive income. So let's check yung aking portfolio muna sa aking Wealthsimple account. So i-open muna natin. Okay, so right now ang update ko sa aking overall portfolio right now is 39,483.68. I'm up 17,395.63, which is 78.71%. Tapos tingnan natin yung mga activities ko for last week. So ngayon, today, nakalagay dito, today, nagkaroon ako ng staking rewards sa Polkadot. Tapos yesterday, staking reward again sa Polkadot and Solana. Tapos on December 6, staking reward again sa Polkadot. And then binenta ko yung shares ko sa IWMY, which is only 0.861 shares at 32.4345 USD. So I got 27.92 USD sa IWMY. And then bumili rin ako ng ALTI. I got ALTI for 1 share at 10.18. Tapos bumili rin ako ng Kony sa aking TFSA, 2 shares at 17.83 USD. And then nung December 5 nag-payout siya ngayon. So I got IWMY, sa aking dividend sa IWMY is 22 cents. Tapos I got non-resident tax of 3 cents. Tapos RSP IWMY $3.15. And then TFSA IWMY 3.08 minus non-resident tax of 0.46 USD. Then after that, I got MRNY or Merny sa aking RSP, $13.41 USD. And then Merny again for TFSA, 13.53 with non-resident tax of $2.03. And then after that, YMAX, I got a dividend in RSP, $5.39. Tapos non-resident tax sa TFSA, YMAX ulit, $5.26. And then non-resident tax of 0.79 USD. Tapos RSP again, NVDY, $30.74 USD. Tapos NVDY ulit, TFSA, $29.94 minus non-resident tax of $4.49 USD. Tapos yung mga the rest, nagkaroon ako ng mga staking rewards sa Polkadot and then sa Cardano. Tapos bumili rin ako ng mga shares ng Kony, which is another 3 shares of Kony at $18.05. Tapos ito NVDY, bumili rin ako ng 3 shares at 24.7881. Yan. So another Fiat, tapos Fiat again, bumili ako ng Fiat, 5 shares at
8.28 USD. Tapos Kony 2 shares at $18.54. Tapos NVDY again 2 shares at 24.87 USD. So yun ang update ko ngayon guys sa yung mga activities kong itong week na to. So yun ang mga natanggap ko sa dividends sa Group B ng UL Max ETFs. So ang abangan naman ngayon natin is yung Group C, which is Kony, Altia, saka Fiat, and then IWMY and YMAX. So ngayon i-discuss natin ngayon yung passive income. Tapos ano ba yung kaibahan niya sa active income saka passive income. So checkin natin yung aking notes dito. Punta tayo sa aking notes para makita natin kung ano bang kaibahan. Yan to. Nandito tayo sa aking notes. Yan, 2 kinds of income, active and passive. Ang active income ay anumang kita na nangangailangan ng direktang pagsisikap at oras upang makuha. Ito ay kadalasang nakukuha sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang kumpanya o pagpapatakbo ng isang negosyo. Yan, yun ang active income. Kumbaga, ang active income is kailangan mo magtrabaho. Ginagamit mo yung trabaho for to make money. Yan. So anong mga example ng active income? Yan, sahod sa trabaho, yung sweldo mo. Tapos yung commission sa pagbebenta. Kunwari nagbenta ka ng sasakyan or kung ano yung commission mo doon, yun ang income mo. So yun active income din yun. Tapos kita sa pagiging freelancer or consultant. Tapos kita mula sa pagpapatakbo ng sariling negosyo. Basta ang active income is ginagamit mo yung oras mo para kumita. Ito naman ang second naman. Ano nga ba ang passive income? Ang passive income ay isang uri ng kita na patuloy mong natatanggap kahit hindi ka na aktibos na nagtatrabaho o gumagastos ng oras at pagsisikap upang kumita ito. Ito ay iba sa active income kung saan kailangan mong magtrabaho ng regular upang kumita ng pera. So yun ang kaiba ng passive income. Yung passive income, isiset mo lang yung isang bagay, tapos yung yung bagay na yun, kumikita na siya ng pera. Pero yung active income, kailangan mong magtrabaho ng regular para kumita ka. So yun ang kaibahan. So yun ang ating goal is kailangan ma-transfer yung ating income sa sa active to passive income. Kasi hindi habang buhay malakas ka. Kumaga tatanda ka rin. So syempre kailangan meron kang magkakakitaan pagka tumanda ka na at mahina ka na. So yun ang goal natin, magkaroon tayo ng passive income. So ito si Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Siguro siya is 5th richest man on earth. Ito ang quote niya. Warren Buffett says, "The legendary investors and CEO of Berkshire Hathaway once famously said, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Ang ibig sabihin ng quote ni Warren Buffett na kung hindi ka makakanap ng paraan upang kumita ng pera habang ikaw ay natutulog, magtatrabaho ka hanggang sa mamatay ka, ay kailangan mong hanapin ang mga paraan upang kumita ng pera nang hindi mo kailangang aktibong magtrabaho. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pag-invest, pagninegosyo o paglikha ng passive income streams. Sa pamamagitan nito, hindi ka na kailangang umasa lamang sa iyong oras at lakas upang kumita ng pera. So ito naman sinasabi dito, maraming dahilan kung bakit hindi karaniwang
tinuturo ang tungkol sa passive income sa mga schools. So number 1, traditional na curriculum. Karamihan sa mga curriculum ay nakatuon sa paghahanda ng mga estudyante para sa traditional na pagtatrabaho. Ang konsepto ng passive income ay medyo bago at hindi pa nakapaloob sa karamihan ng mga programa. So ang main reason talaga kung bakit may school is para maging good employee ka. Hindi ka nila tuturuan na yumaman, kumbaga tuturuan ka nila para magtrabaho para sa ibang tao. Yun ang purpose talaga ng school. Tapos second is kakulangan ng mga guro. Maraming guro ang maaaring walang sapat na kaalaman tungkol sa passive income upang may turo ito ng epektibo. 3. Prioridad ng mga paaralan. Ang mga paaralan ay may limitadong oras at resources. Kaya kailangan nila mag-prioritize sa mga subject na itinuturing na mas mahalaga. Number 4, komplikado ang konsepto. Ang konsepto ng passive income ay maaaring maging komplikado para sa mga bata at kabataan, lalo na kung walang sapat na pundasyon sa mga konsepto ng pera at negosyo. And then, bakit mahalaga ang passive income? Kahit hindi ito regular na itinuturo, mahalagang malaman ang tungkol sa passive income dahil number 1, pinakikinabangan ang pera. Sa halip na palitan ng oras sa pera, ang passive income ay nagbibigay ng pagkakataon na kumita kahit hindi aktibong nagtatrabaho. Number 2, pinapataas ang financial freedom. Ang pagkakaroon ng multiple streams of income ay maaaring makatulong sa pagkamit ng financial goals at pag-secure ng kinabukasan. Number 3, nagbubukas ng mga opportunity. Ang pag-aaral tungkol sa passive income ay maaaring mag-udyok sa mga tao na maging mas malikhain at maghanap ng mga bagong oportunidad sa negosyo. Okay, so paano matuto tungkol sa passive income? Kahit hindi ito tinuturo sa mga school, maraming paraan upang matuto tungkol sa passive income. Number 1, sa internet, online resources. Maraming mga libro, blog at video tutorials ang available online na nagpapaliwanag sa ibang paraan upang kumita ng passive income. Number 2, mga course. Mayroong mga online courses at workshops na nagtuturo ng mga specific na strategies para sa pagbuo ng passive income. Number 3, mentorship. Ang paghahanap ng isang mentor na may karanasan sa passive income ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang matuto at makakuha ng guidance. Sa kabila ng mga hamon, mahalagang tandaan na pag-aaral tungkol sa passive income ay isang investment sa iyong kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagiging proactive at paghanap ng mga resources, maaari mong simulan ng pagbuo ng iyong sariling financial freedom. Okay, nandito na tayo. Paano kumita ng passive income? Mayroong maraming mga paraan upang kumita ng passive income. Narito ang ilan sa mga pinakasikat na strategies. So number 1, ito yung pinakasikat. Number 1, pag-invest sa real estate. Pagpapaupa ng mga pag-aari. So maaari kang bumili ng isang pag-aari tulad ng mga bahay, kondo o mga commercial na espasyo at ipaupa ang mga ito sa iba. Ang kita mula sa pag-upa ay maging iyong passive income. Tapos yung Real Estate Investment Trust or REITs. Ang mga REITs ay mga kumpanya na namumuhunan sa mga real estate properties. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga shares ng REITs, maaari kang makakuha ng regular na dividend payments. Tapos number 2, paglikha ng digital products. E-books. Maaari kang sumulat at ibenta ang iyong sariling mga e-books at mga online platforms tulad ng Amazon Kindle Direct Publishing. Then online courses, kung meron ka mang mga special na kasanayan o kaalaman, maaari kang lumikha at ibenta ang iyong mga sariling mga online course. Mga template at presets, maaari kang lumikha at ibenta ang iyong sariling mga template para sa mga social media posts, mga email or mga disenyo ng websites. Affiliate marketing. Sa affiliate marketing, kumikita ka ng komisyon sa pamamagitan ng pagpo-promote ng mga produkto o serbisyo ng ibang mga tao o kumpanya. Kapag may bumili ng produkto o serbisyo gamit ang iyong referral link,
makakatanggap ka ng isang bahagi ng kita or commission. So number 3, dividend stocks, high yield dividend stocks, which is ganito yung ginagawa natin ngayon. Ang mga dividend stocks ay may mga stocks na nagbabayad ng regular na dividends sa kanilang mga shareholders. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga dividend stocks, maaari kang makakuha ng regular na passive income. Then number 4, rental income from physical assets. Maaari kang magrenta ng mga physical na asset tulad ng mga kotse, motorsiklo, or mga kagamitan sa sports. Number 5, royalties from intellectual property. Kung ikaw ay isang author, musikero, or artista, maaari kang kumita ng royalties mula sa pagbibenta ng iyong mga libro, kanta, or pelikula. Number 6, crowdfunding. Maaari kang mag-crowdfund ng mga proyekto at kumita ng passive income mula sa mga interest or dividends na iyong matatanggap. Tapos ito, maraming gumagawa nito. Making YouTube videos. Ang YouTube ay isang platform para sa passive income. Pumili ng niche or topic. Lumikha ng magandang content, i-optimize ang mga video, i-monetize ang channel, maging consistent at makipag-network sa ibang YouTubers at huwag sumuko. So ito yung mga tips para sa pagbuo ng passive income. Number 1, magsimula ng maliit. Hindi mo kailangan mag-invest ng malaking halaga ng pera upang simulan ng pagbuo ng passive income. Maaari kang magsimula sa mga maliit na proyekto at unti-unti palakihin ang iyong makita. Number 2, mag-invest sa iyong sarili, which is mag-aral ka. Maglaan ng oras at pera upang matuto ng mga bagong kasanayan at kaalaman. Ang pag-invest sa iyong sarili ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapataas ang iyong potensyal na kita. Number 3, i-diversify ang iyong mga pinagkakakitaan. Huwag ilagay ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket. Magkaroon ng iba't ibang mga pinagkukunan ng passive income upang mabawasan ang iyong risk. Then number 4, maging matyaga. Ang pagbuo ng passive income ay hindi mangyayari sa magnabag. Kailangan ng oras, pagsisikap at pasensya upang makita ang mga resulta. Then number 5, huwag kalimutan ng taxes. Siguraduhin iulat ang iyong mga passive income sa iyong tax return. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tips na ito, maaari mong simulan ang pagbuo ng iyong sariling passive income stream at makimit ang inyong mga pangarap na wealth building. So yan lang guys ang ating topic ngayon for tungkol sa passive income. So sana guys ay meron kayong mga at least meron kayong natutunan sa aking na-share ngayong video na ito. And sa aking next video ay aking natin kung ano yung distribution sa Group C ng Yieldmax ETFs. So as always guys, sinasabi ko paulit-ulit na I'm not a financial advisor, I'm just an amateur investor. So lahat ng mga gagawin yung mga investing, lagi ninyong tatandaan na parati kayong dapat mag-research. Lagi kayong mag-research carefully. And also, itong mga videos ko is only for entertainment and informational purposes only lang. And I'm also not responsible sa inyong investments. So, until then guys, hanggang dito na lang siguro ang aking video. And I hope to see you again on my next video sa distribution ng Group C ng Yieldmax ETFs. So until then guys, take care and see you again guys soon and peace out, bye.